Hi guys, welcome to my vlog. I am Coach Jay. And for today's video, sasagutin ko si Sir Mel. Hi Sir Mel, shout out po Sir Mel. Si Sir Mel pala ay personal kong kilala at naturuan ko din siya ng arnis ng sandaling panahon nga lamang kasi pinagdamutan na kami ng oras. So ang tanong ni Sir Mel, Coach, para sa kaalaman ng iba, paano po kung dala mo yan sa loob ng sasakyan but in times of emergency, ginamit mo as self-defense to protect your life kung may intention na saktan talaga sila. Ginamit mo, may asunto o pananagutan ka ba kung meron? Paano kung ginamit mo ang yantok o arnisistic as a private individual? Ibig sabihin, maggagamit ka ng expandable baton na ikaw ay hindi naman security o hindi naman police. Gagamitin mo siya as self-defense tools. Yun po yung tanong ni Sir Mel. Para din po sa kaalaman ng lahat kasi marami rin naman nagtatanong, paano kung ganito, paano kung ganyan. So, yung self-defense po muna ang tatanungin ang sasagutin natin. Para po mag-materialize na self-defense na nangyari, ang sabi ko nga po sa inyo, kailangan po ay present yung mga elemento ng self-defense, yung tinatawag na justifying circumstances. Ano ba yun? Merong unlawful aggression sa iyo ang isang tao. Unlawful, ibig sabihin, inaatake ka. Sasaktan ka. Obvious na sasaktan ka na. Hindi yung sinabi sa iyo, babalik ako. Kukuha akong baril. Babariling kita. Babalik ka pala. Inupakan mo na. Ang next element po ay yung reasonable necessity of the means. Kailangan na ba talaga? Kailangan na ba talaga ng pamalo? Kinakailangan lang natin ng pamalo kung overpower niya tayo. Kung halimbawa ay mas malaki sa'yo or marami sila, kailangan ko ng intermediate weapon. Pangatlong elemento ng justifying circumstances, kailangan naman po ay walang provocation. No provocation in your part. Kaya nagsimula yung away, halimbawa nagmurahan kayo. Ba't mo ako binangga? Ang tanga mo. Ikaw tanga ka rin naman eh. Nagsasagutan ngayong ganon. Hindi na po magmamaterialize yung self-defense. Kasi nagmurahan kayo, nakapagmurahan ka, uminit ulo mo, sinunto ka niya, pinalo mo naman siya, ay ano po yun? Physical injury po ang mangyayari. Ngayon, ang tanong po ninyo ay makakasuhan ka ba? Pag ganun po sa mga, hindi po pumasok sa sinabi kong justifying circumstances, makakasunto po kayo. Siyempre, physical injury, mamimili ka serious physical injury o physical injury lang kung hindi naman malala ang tama. Ngayon kung ang tanong nyo naman po ay patungkol naman sa pagdadala nito, ang batas po na sumasaklaw dito sa mga weapon, sa mga matutulis kagaya ng, nakalagay doon sa batas kasi sa BP6, kutsilyo, kris, barong, mga itak, bolo, kasi yun siguro yung binibit-bit nung panahon yon, yun nung 1978, kaya yung ginawa nila ng batas. Tsaku, kasi nung araw wala pa namang ganito yun, 1978 wala pang ganito, kaya hindi siya nasusulat. Kaya kung pepelosopohin, wala naman sinabing arnis dyan eh. Wala naman sinabing expandable dyan sa batas eh. Meron po doon na blunt weapon, blunt tools. Ito po yung category nun. Ang sabi po sa BP6 ay, yun yung nagbabawal sa isang individual na magdala ng matutulis na bagay, blunt. Tapos yung mga matatalim na sinabing sample doon ay kris, barong, itak. Hindi kasali yung lagare kasi tools talaga ang lagare. Hindi rin sinama ang kitchen knife kasi wala naman siguro nagbibit-bit ng kitchen knife dati. Pero kung pepelosopohin mo yung batas, ito po ay belong sa blunt weapon. Nunchaku, blunt weapon. Arnis is blunt weapon. Depende po sa paggamit. Ngayon, ano ang exemption? Ano ang exemption doon sa BP6? Nakalagay din po doon. Ang exemption po na pagdadala nito sa labas ng iyong bahay ay kung gamit mo siya sa iyong trabaho. Halimbawa, yung tsako. Saan ba ginagamit ang tsako? Pang ano yan? Pang ano ng palay? Sa kiskisan? Yung pag mag-anihan ng palay, ginagamit yun doon. Pinampupok-pok ng palay, yung tsako. Kaya kung ikaw ay farmer, pupunta ka sa bukid at nahulihan ka nun, anong trabaho mo? Ako ay farmer. Pwede. Pero kung ikaw pupunta sa inuman, magdala ka ng tsako at nahulihan ka ng barangay tanod, pwede ka pong makasuhan ng paglabag doon nga sa BP6 or illegal possession of deadly weapon. Kasi yun ang purpose mo, kaya mo siya dinala. Papaluin mo yung mga kainuman mo.
Ganon din ang kutsilyo. Pag nagdala na hulihan ka ng matulis na bagay, gagaya ng kutsilyo, at hindi ka naman chef, hindi ka nagtatrabaho sa kusina, hindi mo de-declare siya na pangbalat ng sibuyas, doon po kayo makakasuhan ng illegal possession of deadly weapon. At yun nga po, violation sa BP6. Ganon din po sa dito sa ganito. Kung mahulihan ka at di ka naman gwardiya, hindi ka naman pulis, anin mo yan. Yun po yung ikakaso sa'yo. Kaya lang hindi naman ganong kahigpit pagdating doon sa ganoong kaso. Huwag mo lang ilalabas. Kasi ngayon ang checkpoint, ano lang ang checkpoint ngayon? Plain view. Pag wala naman nangyaring incident, hindi para bungkalin yung sasakyan mo. So itago mo lang, hindi ka makahuli kung nasa sasakyan po ninyo. Huwag nyo lang gagamitin. Pag pinampalo nyo yan, doon ka na matatanong. At madadagdag sa kaso mo yan. Violation in BP6.